loves! Ohayo! So for today's vlog, maglalaro na naman tayo ng ganda-gandahan dito sa Japan. Pero wait lang, bibili muna tayo ng isa sa pinakamasarap na inumin na paborito ko. So loves, on the way na tayo sa pupuntahan natin. Alam nyo ba, sobrang excited ko sa mga magaganap ngayon. Andito na tayo ngayon sa parking kung saan mag-aantay tayo ng bus at dito pa lang sa parking may pamap na sila. So asahan nyo, hindi tayo maliligaw. At pansinin nyo naman si Mount Fuji, grabe. Sobrang fulfilling talaga kapag nakikita ko siya once na gumagala ako. Then ayan, yung unang bus na nadatan namin, napuno na siya kaya umalis na siya. Parang tao lang yan, be. Charis. Parang jowa mo, di ba? Ganun siya. Then nandito na tayo sa Matsuda Station. Kung saan unang pinuntahan natin, kung hindi ako nagkakamali, Shin Matsuda siya. Then doon, loves, hindi gaanong napuno yung bus. Pero nung tumigil na sa Matsuda Station, grabe. May naiwan pa sa bus stop dahil nga napuno na siya. Alam nyo ba, sobrang, hindi naman sobra, pero medyo matarik yung dadaanan ng bus, kaya medyo nakakahilo din siya. At dito pa lang talaga namang fulfilling na yung view na makikita nyo gawa ng punong-puno talaga ng sakura. At dahil nga naiwan natin ang pasmo natin for today's vlog, ayan, nagbayad na lang tayo ng 200 yen. By the way, loves, nandito na tayo sa Matsuda Sakura Festival. Ay, panalo na naman ang ate mo, girl. May entrance fee nga pala dito sa 18 years old and over, 500 yen. Sa 12 years old to 17, 100 yen. Then sa 12 years old pababa, libre po siya. Sobrang bongga lang kasi bago ka mag-start ng picture taking, makakapag-CR ka. Yung nakita nyo, loves, kanina, CR po yun. Then, ayan. Grabe. Sobrang worth it ng view dito. Alam nyo yun, worth it yung binyahe. Medyo malayo kasi to sa Tokyo. Hindi pa totally full bloom yung sakura or cherry blossoms nung nagpunta kami, pero at least kahit papano nakita na namin siya. Then loves, para sa akin okay na rin to dahil hindi pa gaanong crowded kumpara sa isang taon na nagpunta yung pinsan ko. Grabe, hindi daw talaga mahulugang karayom dahil sobrang daming tao nung nagpunta sila. At syempre mga be, nandito ka na, hindi ka pa ba aaura? Then ayan, alam nyo yon, ref magnet hunting dahil marami kayong mabibila ng pagkain dito. May isda, mga kamote at kung ano-ano pa. Ayan, di ba? Perfect. Kaya may assurance na hindi nyo kailangan magbaon ng pagkain dahil talagang hindi kayo mauuhaw at magugutom dahil marami kayong pagpipilian. Love, share ko lang. Alam nyo, pangalawang taon ko nang nakakaranas ng sakura pero hanggang ngayon amazed pa rin ako kasi sobrang ganda niya. Ang maganda pa rito sa lugar na to, nandito rin si Fuji-san. Grabe, sobrang worth it mga be. Nakakatuwa lang din, loves, kasi hindi lang mga foreigner yung mga nandito, mga Nihonjin, may mga edad na, alam nyo yun, kasi minsan may isip mo baka nagsasawa na sila kasi lugar naman nila to, pero hindi. Kahit may edad na, talaga namang nakikipagsabayan din sila. Oh, pak, 'di ba sabi ko sa inyo, nakakuha kami ng mga perfect shots na gusto namin dahil hindi pa ganun ka-crowded ang tao. Insert tita's voice, pasok! Magaganda kong mga dalagita. By the way, love, share ko lang, yung parking nga pala kanina may fee yun, 500 yen. Then kung maiiwan nyo yung pass mo nyo, yung Suica nyo or any IC card, 200 yen sa bus. Then ganun din naman yung pamasahe kapag any IC card kayong dala. O pak, di nyo kaya. At dahil nga pare-parehas kaming nagutom, tara, let's eat. Magraramen tayo. Itadakimasu! Masyado tayong maagang nakaalis doon sa pinuntahan natin kanina sa Sakura dahil nga hindi ganun karami yung tao. Natapos namin agad ang buong lugar at dahil nga sumibukas na mga kasama ako lang ang nag-iisang may trabaho, ayan, nagdesisyon po sila, pupunta tayo ngayon sa Hakone. Mula Matsuda hanggang dito sa Hakone, medyo matagal yung binyahe namin pero masasabi kong worth it dahil sa paligid napakaraming omyagi. O pa, kagigising lang yan pero ang ganda. Sobrang ganda ng daan dito, alam niyo yon, probinsyang-probinsya talaga yung vibes. Naaalala ko tuloy before no nag-road trip kami sa Tagaytay, ganito kasi talaga siya. Since first time nga natin dito, wala akong idea sa pupuntahan, basta ang i-share ko lang sa inyo. Kung manggagaling kayo sa Tokyo, lalo ako sa place ko, sa Shinjuku ako pwedeng sumakay dahil doon may romance car, then loves, Betsu or bukod po ang pamasahe once na romance car ang sinakyan niyo. Naaalala ko yung vegan dito sa place na to kasi alam niyo yon, vintage vibe siya yung mga daan dito. Talagang na-maintain nila
nila, yung 7-Eleven nila, yung mga convenience nila, yung Watsons nila, even the Family Mart, kulay brown siya. Talaga naman si Fuji-san hindi nagpapahuli hanggang dito sa Hakone, talaga namang sinusundan tayo. Napakaraming pasyalan dito sa Hakone Museum, hindi namin napuntahan, loves ha, kasi sobrang hectic ng schedule that day. Bukod sa hindi kakayanin at mabibitin, may tradisyon na once na Hakone ang pinuntahan, iisa lang yung unang-una mong kakainin, ang itlog na itim. Sobrang ganda sa place na to, kaya lang habang bumabiyahe kami may something yung amoy, yun pala dahil yun sa mga onsen, tapos yung pagkakaluto ng itlog nga. My heart is full mga be, at dahil nandito tayo souvenir shop, ang unang target natin ang ref magnet. Ang dami rin talagang mabibili dito, pero mostly yung products nila may connection sa egg, kasi yun nga yung pinaka sikat sa kanila. By the way loves, ayan nga pala yung egg ha, normal egg lang siya na special ang pagkakaluto, at dahil may kasabihan nga sila na madadagdagan ng 7 years ang buhay ng isang tao once na kumain ito. 500 yen siya loves, 4 na piraso, at dahil nga gutom na naman tayo for today's vlog, at pare-parehas pa kaming nag-crave sa Indian food. O tignan nyo, pak, napakabilis talaga ng transition ng pagkain natin. Ayan, Itadakimasu 2.0. That's it loves, thank you for watching, hope you enjoyed it. See you, God bless, love you, bye bye.